Lugi pala sa baba, sabi ng isang kasama ko dito sa PH Under Fire. May natin mas lugi dahil sa taas tayo attack gamit yung TH14 ko. Para sila na lang yung mga problema doon sa may baba. At dito nga kung makikita nyo, TH14 na lang yung afan ko dito at mahina pa yung mga hero at mga pets. Kaya ginamitan ko na muna ng pinagbabawal na potion para lumakas naman yung mga hero at yung mga pets. Lamang na lamang nga yung kalaban namin dito sa PH Under Fire, dito sa gitna at saka sa baba. Kaya gamit yung isang TH14 ko, dito na ako umatak sa taas para mabawasan na kaagad yung mga bases nila sa taas. Ito palang strategy na ginagamit ko, kinontent na rin pala ito ni Itsu. At kung napanood ko na yung content niya, ito nga yung strategy na gamit ng top player global last season. Kaya sinubukan ko na rin dito sa TH14. At dito nga, inuna ko lang muna ilapas si Tatang dito sa may 3 o'clock. At yung target ng bulalakaw niya, yung mismong Poison Tower. Dahil sa kung makikita nyo, malaki-laki yung magiging value ng bulalakaw ni Tatang. At 5 main defense na yung nakapalibot dun sa may Poison Tower. Kaya dito, inantay ko lang muna matanggal ni Tatang yung mga ibang defense na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Mahirap na baka sa planetang naimik pa mapunta yung bulalakaw ni Tatang. Kaya dito, nung matanggal na yung mortar at isang archer tower, sa ako naman ginamitan ng Invispell yung bad defense. At ayun, saktong-sakto yung pinuntahan ng bulalakaw ni Tatang. Kaso nabattery-bata yung hirong tomboy at pinasisibat na si Tatang. Kaya inimbi ko na muna at nilapagan ng isang ninja para mabilis ma-takedown yung hirong tomboy. At umahon lang nga sa lupa yung dalawang tambay na tiyanak. Kaya ayun, kinuyog na si Tatang dito. Pero siyempre, hindi tayo papayat na makuyog si Tatang. Kawawa naman, uubot-ubot na yan. Kaya nilapag ko na yung abnoy na BK kasama si Eudora. At ayun, lusaw ka kaagad yung mga tambay na tiyanak. At dahil sa packet na si Tatang kasama si Eudora at yung abnoy na BK, nilapag ko na sa taas yung tupake na Queen at ginamit kaagad yung ability niya para lumabas yung higanteng kalbo. Sinama ko na rin pati yung bahay ng aso. At balik nga dito sa grupo nila Tatang. Nailapag ko na nga pala dito yung mga main troops na Super Yeti. Kasama na pati yung Hirong Tomboy. Sinama ko na nga sa grupo yung Hirong Tomboy. Dahil sa kung makikita nyo, yung bantay ni Saumo ay super butiki. Para siya na yung bahala sa bantay ni Saumo. Sabi gamit ang ability ni Apnoy na Air Quick Boots at Spiky Ball. Kaya yun, tanggal kaagad yung Town Hall. At sa sobrang tuwa, nagpaikot-ikot pa nga yung mga buwang. Pero buti na lang hindi nasama si Hirong Tomboy kaya isa-isa niya nga pinagsisibad dito yung mga ibang defense. Tapos imbis si Hirong Tomboy yung gamitan ko ng Invispell para humaba pa yung buhay, napunta nga doon sa Super Yeti. Kaya pinalabas ko na lang yung mga alaga para makatulong pa dito sa pagtanggal sa mga ibang defense na natira dito by sa Umo. At lumabas na nga yung reinforcement ko na 3 Super Ipis. At sila na ngayon nagtanggal sa mga ibang defense na nandito sa may 9 o'clock. Kaya dito nangangamay 3-star na nga dahil buhay pa yung 3 hero tapos may mga ipis pa at 2 Pikachu. Sabay lapag sa kabalan yung naiwang bungo na nakasakay sa tae. Doon ko nga siya nilapag para makalabas pa yung tupake na Queen. Mamamaalam na rin pala yung tupake kaya hindi na binuksan nung bungo na nakasakay sa tae yung pader. Kaya si Tatang na lang yung mga nagtanggal dito sa mga poste ng PLDT. Kaya dito, na-3-star ko nga yung isang defense sa TH16 gamit yung TH14. Malakas nga talaga yung strategy na to sa TH14 kaya ito pa rin yung ginamit ko dito sa second attack. Ginamit ko na nga kaagad dito yung second attack habang nakapotion pa yung mga hero at yung mga alaga. At dahil sa kinaya naman ng TH14 yung TH16, kaya sinubukan ko nga pati dito sa TH17 gamit yung strategy na Super Yeti at bulalakaw ni Tatang. At ito na nga yung defense ni Shapul. Isa sa mga toxic base na puro naka-Invis Tower. Pero isa din to sa mga defense na gustong-gusto kong gamitan ng bulalakaw ni Tatang. Ay sama-sama yung mga ibang main defense na nakapalibot doon sa Invis Tower. Kaya nilapag ko na si Tatang dito sa may 3 o'clock at dinantay ko nga lang dito matanggal niya yung mortar. Sabi gamit ang ability niya na bulalakaw. Ayun, sa pool si Shapul. Kaso, hindi pala sumama yung isang Expo at yung isang Multi-Inferno Tower. Pero hayaan na, gawa na lang ng paraan kaya nilapag ko na dito yung Amnoy para mahila na si Tatang. Sabay lapag uli kay Topakin sa may taas. At tinutok yung malaking pana niya papunta dun sa isang Invis Tower. Kaya dito, sinama ko na nga yung main troops na Super Yeti dito kina Tatang at kay Abnoy. Kaso kawawa naman yung giganteng kalbo na mahalam ng maaga. Hindi ko na malaya, natutukan na pala ng single IT. Kaya ayun, sa sobrang kunat, ang bilis na lusaw. Pero hayaan na at diretso-diretso na nga dito sa may town hall yung main troops. At lumabas na nga yung bantay dito ni Shapul na super butiki pa rin. Iniisip ko pa nga dito ngayon sasama ko ba sa main troops si Hirong Tomboy? Dahil tuwang-tuwa nga sa kakaparihid yung bantay ni Xiaomo dito sa mga Super Yeti. Pero buti na lang bumalik yung tupakin. Kaya dito ko na nilapag yung Hirong Tomboy para siya na yung magtatanggal sa defense na hindi natanggal ang bulalakaw ni Tatang. At dahil sa nasa loob na yung Abnoy, ginamit ko na yung ability niya na Air Quick Boots Spiky Ball para may pakinabang naman. Kaso nagulat ako, biglang nawala yung mga Super Yeti sa may gitna. E paano ba naman yung mga Rafaela si Tatang lang yung inihil? Magulat siguro pati si Tatang dahil biglang nawala yung mga kasama niya dito sa may gitna. Kaya ayun, karipas ang takbo yung buang papunta dito kay Hirong Tomboy. Kaso ang sasakit pa ng mga defense na naiwan dito sa base ni Shapul. Kaya pinalabas ko na dito yung halaga ni Hirong Tomboy para sigurado matatanggal nila yung monolith. Habang yung reinforcement ko na 3 super ipis, nakikipagsuntukan pa nga dito sa mga bungo na nakasakay sa balon. Pero hayaan na, trip nila yan eh.
Malaki naman na itulong nila dahil na-activate nila yung Imbis Tower. Kaya dito, papalapit na ngayong Hirong Tomboy habang ila-ila si Tatang at kasama yung mga alaga niya. Kaya premise ko na muna yung ibang defense para hindi agad mamatay yung Hirong Tomboy. Kaya dito, nangangamay 3-star na nga ulit dahil mahaba pa yung naiwang oras. Kaya guys, pwede nyo gamitin yung ganitong strategy, lalo na sa Clan War League, lagi tayong mismatch. Pero hindi pa tayo tapos guys, dahil ito na yung main event. At ito na nga, pagkalipas ng ilang oras, naubos na nga na mga kasama ko dito sa pitch under fire yung mga ibang defense. Grabe mga mamaw din talaga, kahit luwi kami sa baba, nagawa pa din nilang ubusin yung mga base sa gitna at saka sa baba. Pero teka, balik tayo dito sa main event. Ito nga palang kalaban namin ay merong 15 streak at napakaganda ka ng record nila. Tignan nyo naman, kayang-kaya nila i-perfect yung mga laban nila sa Classic War. Pero sobrang ganda, may iiwan tayong alaala sa kanila para maputol yung win streak. Dahil last base na lang at perfect na namin yung war. At ito ngayong naiwang defense, isang TH-17 at may IGN na summon. Kayo ba guys, may naiisip ba kayong troops na pwede gamitin dito kay summon? Ako meron na at yun nga ay mga bruha. Dahil nagsusumon sila ng mga bungo. Kaya dito, inedit ko na ngayong laman ng army camp at puro bruha ngayon sinalang ko dito. Kaso may naiwan pang bakante kaya sinamahan ko na lang ng 2 bungo na nakasakay sa tae. Pati reinforcement na ginamit ko dito, syempre, puro bruha pa rin. Pati nga pala sa spells, iniisip ko rin kung ano ba yung spells na merong sinusumon. Kaya nagdala na nga ako dito ng 3 spell na mga tiyanak na umaahon sa lupa. At inayos ko na rin muna dito yung mga equipment ng mga hero. Syempre, walang kamatayang bulalaaw ni Tatang. At kay Hirong Tomboy naman, nakaset naman yung rocket spear. Kaya tara guys, panoorin natin kung paano ba natin matristar yung DPS ni Summon na gamit nga lang puro bruha. At ito na nga, isa pa rin toxic base na puro naka-Imbis Tower. E syempre, hindi natin pwedeng palagpasin niya na gamit na yung bulalakaw ni Tatang. Pero baka maulit yung nangyari sa atako sa TH-40 na hindi nasama lahat yung mga defense. Ginamitan ko lang muna ng Imbis spell yung multi-archer tower. Kaya ayun, sa pula ngayon lahat ng mga defense na nakapalibot dun sa Imbis Tower. At dito na nga nagsimula yung problema. Dahil sa paglapag ko kay Tupakin, paling pala yung malaking pana niya at hindi nga tumama dun sa isang Imbis Tower. Kaya yun yung naging problema dito sa atako at hindi nga na-activate yung isang Imbis Tower. Pero hayaan na, gawa na lang ng paraan dahil nilapag ko na dito sa baba yung bahay ng aso para matanggal na kaagad ng 2 Pikachu kasama ng mga bruha yung mga buildings na pakalakala dito sa baba. Dahil yung plano, papasukin ko sa gitna yung mga hero. Kaso hindi ko pwede isama dito yung apply na BK dahil gagawan pa natin ng paraan yung Imbis Tower na hindi nga na-activate kanina. Pero teka, balik na tayo dito kay Tupakin at kay Tatang. Lumabas na nga dito yung bantay ni Sumo na super buting ipare at may kasama pang ang puting bakulaw. Kaya sinabuyan ko na nga ng muriatic acid dahil kanina pa nga tuwang-tuwa sa kakabugan ng tayo sa mga tiyanak. Teto na ngayong apnoy at ginamit ko nga yung spiky ball niya. Kaso, ang nangyari, napunta sa kawalan yung spiky ball niya. Grabe, ang ilap talaga ng Imbis Tower. Pero buti na lang nagawa pa rin ni Abnay na Vicky i-activate yung Imbis Tower. Kaya ayun, rumanda na nga at naging tanod sa labas. Kaya nilapag ko na dito yung bida-bida nating Hirong Tomboy at siya na nga nagtanggal dito sa mga defense sa compartment na to. Abang yung Tupakin, si Tatang at kasama mga bruha na sa gitna na pala at nakikipaglaro lang nga sa apoy. Kaya ayun nagtatalsikan yung mga nasumo na tiyanak. Grabe yung defense si Sumon, pangontrata to sa mga sumusumo na troops. Kaya pala sumon, pero maya-maya lang hindi ka na sumon, magiging suman ka na. Dahil papalapit na nga sa may town hall yung hero natin na bida-bida si Hirong Tomboy. Kaya inalalayan ko na nga siya dito ng spell habang binabanatan niya yung town hall. At yung naiwang bungo na nakaskay sa tayo, lapag natin sa taas para may pakinabang naman. Pero teka, hindi pa pala natatanggal yung town hall, kaya binubuhos ko na dito yung mga spell kay Hirong Tomboy. Mahirap na, baka mapiso pa nga ako dito at meron nga isang mata na nanonood. Iniisip ko nga kung sino ba itong nanonood sa akin dahil wala naman online kanina bago ako umatap. Ano kaya nasa isip nito habang pinapanood niya yung pinaggagawa ko dito sa DPS ni Sumon? Siguro ang nasa isip nito bakit kaya puro witch yung ginamit ko. Pero wag ka na magtaka idol dahil sa pag napanood mo to, alam mo na kung bakit. Sumon nga yung IGN di puro bruha yung ginamit ko. Ayan, walang hangganan yung pagsumo ng mga tiyanap. At na-3-star ko na nga yung last defense kaya na-perfect na namin yung laban dito sa PH Under Fire. Kaya dito, tinignan ko muna kung kasama ko ba yung nanonood sa akin. Wala palang online kaya sigurado ako yung kalaban yun. At pagkalipas na ng 7 na oras, ito na ngayon naging result. Hindi na nga nagabang humabol ang kalaban namin kaya naputol na yung 15 streak nila. Hindi kaya si Sumon yung nanonood? Kaya nawala ng gana? Subukan niya silipin si Sumon guys, baka hindi na Sumon yun, Suman na.